Praise God. Good morning po. Minsan pa ibigay natin yung best clap offering natin sa ating Panginoong Diyos. Let's welcome the presence of our Lord Jesus Christ ng may mataas na pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Tunay nga, sapat na at higit pa yung blessings, yung favor ng Lord na pinaparanas niya sa bawat isa sa atin. So today, higitan natin yung level ng pagpupuri natin sa ating Panginoong Diyos. Ibigay din natin yung sapat na at higit pa na pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Come on, clap your hands. Come on.
Ooh, oh, oh, oh. Di mangangamba sa kaulan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Kumasin! Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa ang biyaya mo. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Ooh, oh, oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. Come on, sing. Di mangangamba. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa ang biyaya mo. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa ang biyaya mo. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. Ooh, oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. Sing araw-araw. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, araw-araw diwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, minsan pa, araw-araw. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw diwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh,
sitwasyon, ika'y pupurihin. Come on, sing! Ano man? Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, sabay-sabay tayo. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad, oh, wala kang Come on, hey! Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad, oh, wala kang katulad. 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 Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Sing ano man. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa naman. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw. Oh, wala kang katulad, oh, wala kang katulad. 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 Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad. Come on, sabay-sabay tayo. Wala kang katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang sa English, there is no one. There is no one like our God. No one. There is no one. There is no one like. Come on, there is no one. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. Wala kang katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. Come on, clap your hands. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. 1, 2, 3. Wala kang katulad, oh Diyos. 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 Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Sing ano man. Ano mang maging panahon, ano mang maging sitwasyon, Panginoong Diyos. Maging katao, Hallelujah. ano ang maging sitwasyon, Ika'y pupuri. For the last time, ano mang panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Praise God. Malakas sa palakpak para sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise your name! Hallelujah! Hallelujah! Praise God, praise God.
Sabi nga sa inawit natin kanina mga kapatid, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, our duty is to worship Jesus alone. Alam niyo po, may nabasa ako at sa mga nakapag-aral na ng SOL, no, ng Destiny Training. Kung maaalala ninyo, the powerful weapon that we have is our worship. It can silence the voice of the enemies. Kung nauunawaan nyo yun, kung naiintindihan ninyo na yan yung weapon ninyo. All throughout the season, ano man yung pagdaanan, pag worshiper ka, ibang klase. Ibang klase. Ibang klase yung victory. Kahit in the middle of confusions, in the middle of many battles, pag ang puso mo sa anumang sitwasyon, nandun yung pagpupuri sa Panginoong Diyos, imposibleng hindi ka magtagumpay, kapatid. I don't know kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin ngayon. These past few days, these past few weeks, masyado bang matindi? Masyado bang malalim? Pero ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Sa bawat sandali, siya ay nagiging mabuti, siya ay nagiging mapagpatawad, siya ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa sa atin. Pero ang hiling lang din ni Lord, wag natin sayangin yung bawat pagkakataon na yon na binibigay niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga diba sabi sa Ephesians, make the most of every opportunity na binibigay ng Diyos sa atin. Ngayon, opportunity natin to, diba? Na makapagsamba kay Lord. Marami dyan sa labas, they want to worship Jesus, pero wala silang paa, wala silang kamay, wala silang mga mata, wala silang pandinig. Pero tayo, buong buo tayo. Marami mang dahilan para hindi magpatuloy, pero mas maraming dahilan para magpatuloy, magpuri at maglingkod sa Panginoong Diyos ng ating buong puso. Can you raise your hands to Jesus? As an act of true surrender, as an act of true gratefulness sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah, Lord. We are truly nothing, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay. Kung hindi dahil sa iyong kabutihan, wala kami dito ngayon. We are still standing by your grace. We are still standing because of your mercy, Panginoon. At utang namin ang lahat ng bagay sa iyo. Wala kaming pwedeng maipagmalaki na ano paman. Dahil lahat ay nagmula sa iyo. Ang aming buhay, ang aming kalakasan, ang aming hininga, ang aming mga resources, ang aming mga talino, ang aming mga kakayahan, lahat ng ito ay nagmula sa iyo, Panginoon. Kaya walang ibang pwedeng makinabang din ito pabalik, kundi ikaw din, Panginoong Diyos. We pray and I pray na huwag naming i-withhold ang mga bagay na ito sa iyo. Huwag kaming magkaroon ng reservation when it comes to worshiping you, Jesus. Dahil Lord, ikaw lang naman ang nagtaguyod sa amin mula noon hanggang ngayon. Naging mabuti ka. Kahit minsan ilang beses kaming nakakalimot. Kahit minsan ilang beses ka naming dinedma. Iniwan sa ere, Panginoong Diyos. Pero here we are. Hindi mo kami pinabayaan. Dahil yun sa habag at awa mo, Panginoong Diyos. And our worship is the listing that we can do. Ibigay namin yung aming buhay. Isuko namin ang lahat sa iyo, Panginoong Diyos. Kasi we don't know kung bukas ay may buhay pa. Di namin alam, Panginoon. Tomorrow is so uncertain at ikaw lang ang nakakaalam.
Kaya Lord, sa moment na to, gusto ka naming itaas. Gusto ka naming dakilain. Gusto ka naming itanghal sa kataas-taasan, Panginoon. And Lord, katagpuin mo ang bawat isa ngayon. Sa totoong hihingi ng kapatawaran at isusuko ang buhay. Give them the forgiveness and true deliverance na nagmumula sa inyo. And sa lahat ng pamilya na narito, Panginoon, patuloy na ikaw ang magbuo at magpatibay, Lord Jesus. May you raise up many warriors in this room, Panginoon. May you raise up many faithful, available, and teachable disciples and servants, Lord Jesus. Na Lord, hindi kami lalabas sa iglesyang ito na hindi fully na-transform ang aming puso at ang aming isipan. Marami pong salamat, Lord God. We just want to honor you. We just want to give you praise for everything that you have done in our lives. All the glory in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise you, Jesus. Hallelujah. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, di mapapawi, may kukubli maging sa dilim ng gabi. Sinigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti. Yes, Lord. Bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan
mabuti, Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali. Sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin. Jesus, sa kalakasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwin mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, Master. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Noon, ngayon, magpakailanman, Panginoong Diyos. Sa'yo Naging mabuti ka sa bawat isa sa amin. Naging tapat ka sa mga pangako mo sa At bawat isa sa amin. pasasalamat. Kaya Lord, this is just the least thing we can do. Na ibigay ang papuri, ibigay ang tunay na pasasalamat sa nag-iisang Diyos na umibig sa amin kahit na kami ay hindi karapat-dapat. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang kadakilan, sa'yo ang lahat-lahat, Panginoon. At pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat.
pagluha ng puso na sugatan. Nandun ka, Sa Panginoon. pagsubok na iyong Nandun ka, Panginoon. pinahid. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Sa katugunan ng aming mga dalangin. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami binibigo. Sa kalakasan na patuloy na sinusustain mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Sa pagtuturo Thank you, Jesus. at Thank you, Jesus. pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Inanggagaling sa ating mga puso. Sa dalang hati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon. Sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. All the time, Lord Jesus. Ikaw ay You have been so, so good. You have been so, so good. sa'yo ang papuri at pasasalamat. Can we give the Lord a clap of praise? Hallelujah. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay tapat. Noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Reading from 1 Samuel 21 verse 8, David asked Ahimelech, "Do you have a spear or a sword?" The king's business was so urgent that I didn't even have time to grab a weapon. Tayo manalangin, takilang Diyos na buhay. Dalayan ko, Lord, ang aming puso ngayon ay maging very receptive, teachable, moldable, and very eager to learn things about you. At magmistulang isang notebook na susulatan ng banal na spirito patungkol sa mga bagay na gusto mong matutunan namin at maging part ng buhay namin. Basbasa mong tenga, isipan ng bawat isa. Dalahin ko na sa mga oras na to ay ang mind nila ay nasa iyo, kaya hinihiling ko rin po na kung meron man mga veils na linagay ni Satan sa kanilang mga mind,
na nagkokos ng pagtigas ng puso, confusion, doubt, at marami pang iba na hindi po nila mauunawan mga salita mo, ay alisin mo, Lord, and to the anointing of your Holy Spirit, and pag-illuminate sa aming understanding sa pamamagitan po ng iyong mga salita. God, nawa may mga karamdaman na gagaling ka sa mga oras ito, merong mga relasyon kang bubuuin, merong manunumbalik, may magko-commit, may mababuhay ng loob, merong magmamahal sa iyo ng lubusan. At sa bawat sala na tapat nilang hihinga ng kapatawaran, kung meron mong naagawa ay kahabagan mo kami, patawarin mo kami, Panginoon. Salamat, itong aking samot-dalangin. In Jesus' name, that magsabing amen. Ngiti ang mga katabi mo, sabi mong love na love ka ni Lord. At pwede lang po kayo mo po. Pamagat ng message for this morning ay King's Business Requires Haste. Dapat lamang na pagka may presidente, may mga hari ang magsabi, hindi ito pinagbubukas, hindi ito dinidelay. Kasi alam nila kung mayroon sila binigay na orders, may urgency ito at importante. Lalo na pagka ang Diyos ang nag-utos sa atin. Hindi natin pwede pabukas ito. Dahil mayroong mga casualties, may mga collateral damage, may mga life na masisira at mawawasak. Kapag ang ating pagsunod sa Diyos ay binabalingwala natin, di natin ginagawang urgent. Now, anong meaning ng haste? H-A-S-T-E. Tinignan ko kanina sa dictionary, ang isa sa meaning ng haste is undue eagerness. Pagka sinabing undue eagerness, hindi pa naman tamang panahon, minamadali mo. Hindi pa oras ay ginagawa mo. So we can say it is a decision sa maling time, sa maling panahon. There are decisions na nararapat ka agad gawin, pero may mga decisions ay hindi agad-agad ginagawa. Kaya, sinabi ng Webster na ang isang meaning ng haste is undue eagerness. Now, dito sa pagkakataon na to, ang circumstances behind tong 1 Samuel, buong chapter ng 21, verse 8 ay nagpapaalaman na si Jonathan at si David. And hindi alam ni David na kung magkikita pa uli sila. But it was the second to the last na meeting nila ni Jonathan. Although hindi alam ni David yon. At doon sa pagkikita nila, ang tagpuan na yon, pinaalam na talaga ni Jonathan na galit ang kanyang tatay, si King Saul sa kanya, and intention talaga ni King Saul na patayin si David. At inutusan niya lahat ng kanyang mga kawal, lahat-lahat, na ito yung number one priority natin. Death ni David. Although si David ay isang warrior, at masasabi natin close sila ni Lord, kung sakaling nakalimutan nyo, siyang pumatay kay Goliath, tapang siya. Pero sa pagkakataong ito, na-trouble siya, nabigla siya, natakot siya. Yung fear, it got the best of him. Talagang na-overwhelm siya
ng fear. At maraming ganyang kapatid. Nakapag-decide tayo ng mabilis na hindi mo na tayo nag-iisip. Di natin titignan kung ano maging resulta. Kaya meron na papaagang pag-aasawa, meron pamilyang naiiwanan, ang magulang, meron dahil sa kagipitan sa pera ay napipilitan gumawa ng hindi maganda. So, maling application nung tinatawag na urgency. It was a decision sa maling panahon, maling oras. Kaya ganun nangyari kay David. Na-blackout siya. Nakalimutan niya na may Diyos siya. Nakalimutan niya na many times in the past, he has defeated lions, bears, with his bare hands. Killed a lot of enemies ang Israel. Kaya nga, di ba, every time after each battle, inaawit mga kababaihan sa Israel, David killed 1,000 or 10,000 while Saul killed just 1,000. Lahat yun, nakalimutan. Sa takot. Parang nararanasan marami sa ating paano na ngayon? Wala nang trabaho si tatay. Si nanay, wala. Paano na ngayon? Alam nyo, siguro mga 15 years ago, may isang young people nag-confide sa akin na may nangyari sa kanya. Hindi maganda, na hindi pa nararapat na mangyari sa isang kabataan. Sabi ko, bakit? Bakit mo nagawa yun? Sabi niya kasi, sabi ng iba, pangit daw ako eh. Kaya yun, merong predator na lalaki. Ni-entertain niya agad. So, nangyari yun, hindi dapat mangyari. At marami mga ganyan mga pangyayari sa buhay. You make decisions out of fear. You make decisions dahil you feel na unwanted ka, hindi ka importante, at kung ano-ano pa. We entertain a lot of things na nako-compromise tuloy yung future. At gano'n nangyari kay David. Na-overwhelm siya ng bad news, ng nakakatakot na balita. Kaya he decided to flee. Habang pinagbubulayin ko itong message na ito hanggang kanina, naalala ko, ang daming pangyayari ganyan sa Bible. Example, si Elijah. Naalala niyo si Elijah? Grabe ang mga miracles na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamay, sa pamamagitan ng kanyang mabibig. Na dahil lamang isang babae ang nanakot sa kanya, nakalimutan niyang propeta siya. Tumakbo. Maraming buhay napapariwara. Maraming tao nangangailangan ng Diyos. Subalit marami sa mga pinagkatiwalang Panginoong Diyos. Natakot, nangamba, nag-alala, anong bukas, anong kakainin, kaya napabayaan mga ministry. Naging iba ang priority, Brother Julio.
And I believe, nagkaroon ng epekto ito sa kingship ni David. Instead, mag-remain doon and trusted God. Tinakbuhan niya yung place kung saan siya linagay ni Lord. Iniwanan niya dahil sa takot. So it was a swift decision, it was a swift action ni David sa panahon ng crisis. At masasabi natin isang desperate na move. Parang bahala na. Bahala na si Batman. At yung decision ni David, masasabi natin, it was a place of no return. Willing siya magkipag-break, makipaghiwalayan sa best friend niya si Jonathan, and even family niya. Sa place kung saan dapat doon siya iluluklok ng pang-Diyos bilang hari. Alam nyo, marami ngayon, para bagang masyado nagmamadali. Nagmamadali magkaroon ng boyfriend. Nagmamadali magkaroon ng girlfriend. Nagmamadaling yumaman. At kung anong uring pagmamadali. Alam nyo, may mga bagay na dapat madaliin natin. Maraming bagay ay dapat pag-isipan mo muna ng mabuti. Tama ba yun? Nararapat ba to? Makakabuti ba sa family ko to? Will ba ni Lord ito? Makakatulong ba ito sa ministry ko at sa purpose ko? But when it comes to Jesus Christ, tandaan natin, siyang hari, everything is urgent. Hindi mo pwedeng pagbukasin ito. Hindi mo pwedeng i-postpone, i-cancel. Dahil nakataya dyan, tatay mo, kaligtasan ng tatay mo, nakataya dyan kaligtasan ng nanay mo, nakataya dyan kaligtasan ng magulang mo, nakataya dyan kaligtasan ng mga kapatid mo. Ano bang kalagayan ng tao? Unang-unang condition ng men ay, by birth, ay ano? Ang sabi ng Psalms 51 verse 5, narito ako'y inanyuan sa kasamaan. At sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. So by nature, yung condition ng tao, ito yung kalagayan ng tao. Kasama na doon ang mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga taong tumulong sa atin, kasama natin sa work, sa company, sa school. Ang sabi ng Biblia, tayo ay pinaglihi sa kasalanan. Walang mabuti. Even si Pablo ay nagsabi, walang sino man ang gumagawa ng mabuti. Lahat tayo ay makasalanan. Kaya lahat ay nangangailangan ng kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan, hindi mo pwedeng pabukas yan. Hindi pwede, kapatid, ang soul winning ay hindi urgency. Isang osa ito, nais kong magbigay pugay at sumaludo at yumuko sa mga tatay, sa mga nanay, na alam nyo ang pinaka-importante. Sa mga leaders dito, na naging malalim ang commitment
kay Lord, na despite maraming distraction, ay natili kayong matapat sa pagkatawag ng Diyos sa inyo bilang magulang, bilang leaders, bilang anak ng ating Panginoon. Alam niyo ba, ang nature ng ahas ay manuka. Ang nature ng aso ay tumahol. Ang nature ng ibon ay lumipad. Ang isda ay lumangoy. At ang tao, likas natin ang gumawa ng kasalanan. Nasa loob na natin yan. Sa totoo lang, mas madali gumawa ng masama kaysa gumawa ng mabuti. Paano ngayon ang tao? At alam nyo ba, sa bawat pagpapabukas ang pagbabago ng tao, pagpapabukas ang pag-commit kay Lord, pagtanggap sa Kanya, magpabautismo sa tubig sa Panginoon Jesus Christ at tumanggap ng Holy Ghost, sa bawat day na nadidelay yan, tandaan nyo, nagtatanim sila ng binhi ng kasalanan. So kung maintindihan natin yan, habang hindi pa po sila sinisilang sa kaharian ni Lord, bawat oras, bawat araw, may tinatanim silang kasalanan at isang araw tutubo yan at mamumunga. Kaya pa ba natin, kapatid, umani ng bunga ng kasalanan na maaaring gawa ng tatay mo, maaaring gawa ng nanay mo, maaaring gawa ng asawa mo, ng kapatid mo, ng magulang? At mangyayari yan, kapatid, habang wala sila kay Jesus Christ. Habang hindi nila sinusunod ang mga utos ng Diyos. So it is the nature of men to sin. Ang sabi sa Ephesians 2:3, once we were also ruled by the selfish desires of our bodies and minds, we had made God angry. So nakita nyo, kapatid, dahil ugali, dahil nature ng tao ang maagawa ng kasalanan, anong sabi ng Ephesians 2:3, galit ang Diyos sa tao. Hindi pa pwedeng mahalin ng Diyos taong gumagawa ng kasalanan. Tandaan nyo, ang pag-ibig ni Lord ay para lamang sa mga taong naniwala sa Kanya. Ang liwanag ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever, ang pag-ibig ng Diyos ay doon lamang sa nagmahal sa Kanya. O naniwala sa Kanya, I should say. So, paano ngayon ang kalagayan ni tatay? Paano ngayon kalagayan ni nanay? Paano kalagayan ng kapatid, ng magulang? Kung hindi natanim sa kanila ang salita ng Diyos at natutong maniwala kay Lord. At alam nyo ba, hindi aksidente yan na ang pagpasok ng kasalanan sa tao. Hindi ito yung sinasabi ng iba, hindi ko choice ito eh. It is by choice, kaya ang condition ng tao ay sinner at hiwalay sa Diyos. Ang Romans 5:12 ay nagpapaalala sa atin, therefore just as sin came into the world through one man, and death through sin, so death spread to all people, no one being able to stop it or escape its power, because they all sin. Nang dumating si serpent, si Satan, para manukso kay Eve, at pinatulan niya, tinanggap niya to, at inalukan si Adam. Choice ni Adam na makisawsaw sa katigasan ng ulo ni Eve. Choice niya yun eh. Pwede niya sabihin, hey, Eve, di ba sinabi ko na sa'yo, huwag kakainin yung mga bunga na yan?
Tandaan nyo, ang first command binigay kay Adam, hindi kay Eve. Kasi si Eve, nanggaling lang siya sa tagiliran ni Adam. Come on, mga head of the families dito. Kung meron man dapat urgency sumusunod sa utos ni Diyos, tayo mga tatay. Cargo natin pamilya natin. At kung meron man hindi magandang mangyayari sa family natin, it was because your choice. Choice mo yan eh. Nadamay lang anak mo, nadamay lang asawa mo. Damay lang pamilya mo. Choice mo yun eh. Na sumuway sa utos ni Lord. Choice mo yan eh. Na hindi ka nanindigan sa katotohanan. Choice mo yan eh, na nag-compromise ka. Choice mo yan na linagay mo sarili mo sa gitna. At hindi sa side ni Lord. Kaya dahil yung choice ni Adam, nadamay tayong lahat. Hindi siya nanindigan. Hindi niya pinaglaban ng utos ng Diyos. Nag-compromise siya sa asawa niya, na si Eve. So Adam chose to partake of that forbidden fruit. At tandaan nyo, our choice will be no different. Nasa lalaki na yun, binhi na yun. Nasa tao na yun. There are things na which are beyond ng control natin. At gusto ko i-share ito. Ano-ano mga bagay na walan sa kontrol ng tao? Gusto ko i-share ito para maintindihan natin, hindi pwede natin paliban anything about God, anything about this church. Hindi pwede. Na sideline mo lang ang pagsosolwin kung kailan ka available. Sideline mo lang ang pag-minister kung kailan ka lang pwede. Dahil araw-araw may tao kang nakakausap. Kasama din ang pamilya mo. Unang-una, ang death ay certain. May mauuna. Kanina, pag-ikot ko rin, oy, may patay. Maya-maya, merong 2 binatilyo. Tumabi sa akin, naglalakad pa. Ganyan sa harapan. Tanong, sino naman? Kasi nagmano sa akin, hindi ko masyadong maano yung muka. Binatilyo, mga gandito ko. Pastor, mano. Sino matay? Tatay ko po. Hindi ko matanda, sino yun eh. Hindi ko ano kilala ko eh. Ilang taon? 70 plus na. Kaawa-awa din. Tandaan niyo, ang hirap na meron na mamatay sa pamilya. Lalo kung magulang. Kaya ang problema, hindi natin alam kung kailan eh. Isang tayo, kala natin, hawak natin ang bukas. Bukas ko na, next Sunday ko na sasama sa church. Next month kami magpe-prayer meeting. Next month na. Come on. Hawak mo bang buhay nila? Hawak mo bang buhay ng kasama mo sa work? Hawak mo bang buhay sa mga classmates mo? O estudyante mo? Akala natin forever ang life natin dito eh. No. Death is certain. Mangyayari yan. Hebrews 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay, appointed na yan eh. Kung sakaling hindi pa darating si Lord, lahat tayo may date na. Okay, ano pala, bukas? May 20, birthday ng anak ko bukas May 25. Rodney. Naku, hindi matutuloy sa Lituana to. May 26, Jess Asinas. Uy, joke lang, no? May appointment na tayo sa death. Lahat tayo.
Ang problema, hindi mo alam yan. May namamatay ng bata. At may namamatay, umaabot ng mga 90. Hindi natin alam eh. May nauuna sa mag-asawa. Kaya kay Brother Jess, hindi biro. Namatay ng asawa, di ba? Grabing kalungkutan, Brother Jess. Hindi biro yan. Tapos kayo, mga anak, ganun na lang tayo sa ating magulang. Subukan nyo lang, mamatay magulang nyo. Nagkaroon kami ng fellowship ng kapatid ko kasi although isa patay na, pero tatlo sa mga kapatid ko nasa abroad din, nasa US. Siya namatay na. Yung isa nasa Mindanao, isa nasa Camarines siya ngayon. Sabi ko, kasi napag-aralan namin yung about pagdating sa langit, parang natay anghel. Hindi mo na alam kung sino yung kapatid mo dyan, sino magulang mo, sino asawa mo. Hindi mo na alam kung sino. Totoo yan, mga kapatid. You won't recognize kung sino man tatay mo dyan, sino man kapatid mo, sino anak mo. Kaya sabi ko sa kanila, kaya habang nabubuhay tayo, todo bigay mo ng pag-ibig mo sa anak mo. Todo mo bigay pag-ibig mo sa magulang mo, sa asawa mo. Kasi sa langit, di mo na magagawa yan eh. Dito lang yan. Kaya sa mga mag-asawa rito, one time lang yan. Pag namatay yan, hindi mo na mapapakita love mo. Sa mga magulang. Kaya, pwede ba yung mga masuwail dito? Parang hindi kayo nanggaling sa nanay nyo. Ganun na lang kayo. Kabastos, kung meron man dito. Wag. Mahalin nyo. Serve them. Love them. Sumunod kayo. Dahil hanggang dito lang yan. At dito susukatin ni Lord kung anong magiging pasya niya sa iyo. Liwanag yan sa Book of Ephesians kung may nagbabasa rito. Kaya mahalaga yung nagbabasa eh. Para kung may nagsasalita, nagpipil sa atin, naiintindihan niya eh. The greatest command, isa sa greatest command is to love. Is love your parents. At sinusumpa ng Diyos ang hindi nagmamahal sa parents. Tandaan niyo yan. Kaya maganda sumasabay tayo sa pagbabasa ng Bible. Alam niyo ba, bawat sementeryo na ikita natin, bawat funeral homes na ikita natin, ay isang palatandaan at patunay na talagang may kamatayan. Tama? So nawa, every time dumadaan tayo sa sementeryo, every time dumadaan tayo sa may patay, tulad dyan, kung magagaling sa taas, meron kang makikitang patay. Sana maghatid dito matinding takot sa atin. Magandang urgency sa atin, hey, Lord, hindi ko alam kung ako next. So, isa ito sa mga bagay na wala na sa kontrol natin. Tama ba ang kamatayan? Pangalawa na wala sa kontrol natin, na anytime na pwede mangyari ay yung pangalawang pagbabalik ni Lord Jesus Christ. Babalik siya. Sabihan mo katabi mo, babalik si Lord. Second coming of Lord Jesus Christ. Ang sabi sa 1 Thessalonians 4:16-17, for the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, sinong unang kukunin niya? The believers who have died will rise from their graves. So it is a comfort kung meron na unang mamatay. Ikaw unang babangon, Brother Jess, kung sakali man.
Ikaw unang makakita kay Lord, yung mga namatay. Na kay Lord, yung na kay Lord. Yung naisilang sa kanyang kaharian. Silang unang-unang makakita kay Lord. Yung namatay. First, the believers who have died will rise from their graves. Verse 17, then together with them. So lahat na nating buhay na kay Kristo, tayo na kasunod. We'll be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. At sabay-sabay na, sasalbungin si Lord Jesus Christ. Then we will be with the Lord forever. So ito yung mga bagay na wala sa kontrol natin. Number 1, anong unang bagay wala sa kontrol natin? Kamatayan. Pangalawa, ang pagbabalik ni Lord. Pangatlo, meron pang isang bagay na wala sa kontrol natin, yung end of the world. Kaya sana, habang pinag-aaralan natin, hey, may relasyon ba talaga ako kay Lord? May ministry ba ako sa church? Committed ba? Naiintindihan ko ba yung ministry na yun? Faithful ba ako sa lahat ng bagay? Sa Matthew 24:6-7, and you will hear of wars and threats of wars, but don't panic. Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately. So kung ating uunawain, kapatid, bago yung end of the world at matinding kaguluhan. Matinding kaguluhan. Kaya huwag na kayo magulat kung mayroon mangyayari maraming kaguluhan. Dito sa atin, grabe. Grabe ang politics dito. Sinabayan pa ng tindi ng inflation. Verse 7, nations will go to war against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines, kagutuman, may earthquakes in many parts of the world. But, ang sabi sa verse 8, all this is only the first of the birth pains, with more to come. Nauunawan ito mga nanay rito na nangalak. Naturally, no? Hindi si Sarah. Kasi pagka si Sarah, medyo ibang part ng pag-labor, medyo nalampasan eh. Pero yung natural birth, sino rito nakaraan sa natural birth? Of course, asawa ko. Sino pa? Natural birth si Ellen. Di ba ang sakit? Hindi mo maintindihan paano higa mo. Sana naintindihan yung mga kabataan dito. At magpabago ng ugali mo. At mag-aral ka na magbuti. Magpakasipag ka sa bahay. Wag yung laman kalsada ka. At ito yung sinabi sa Matthew 24:6-7, yung mga kaguluhang na yun, pasinimula pa lang yung birth pains, pero hindi pa yun. So maliwalag na may end of the world, and before mangyari yan, matinding problema, matinding kagutuman, matinding kahirapan, kaguluhan ang mauuna. Kaya nga, many times itong past week na to, past days, di ba sabi ko, always be strong in the Lord. At pinaliwanag ko yan, what is to be strong in the Lord. Sana nabasa niyo yun. Paano tayo maging strong in the Lord? Dahil yung mga weapons ni Lord na binibigay sa atin underutilized eh. Hindi natin nagagamit lahat. Sayang. And number 4, ang isa pang bagay na wala sa control natin ay yung conversion ng isang makasalanan. Nasa control natin, kapatid, ang pag-share ng Word of God. Pwede mo, next year ka na mag-share ng Word of God. Pwedeng next month. Pwedeng araw-araw. Pero tandaan nyo, ang pagtanggap, wala sa ating control. Tama? Tama ba? Naintindihan niyo ba yon? Ulitin ko, nasa control natin ang paghayo, nasa control natin ang pagpupunta ng bahay-bahay para ipagmalaki si Lord, i-share ang Word of God. Pero,
wala sa control natin yung kanilang pagtanggap. Wala na sa atin yon. Choice na nila yon. But tandaan nyo, privilege nila lahat ang makarinig ng Word of God. Pero ang choice, wala sa atin. At pagdating, kapatid, sa pag-share ng Word of God, it is urgent. When anything has to be done that is right or prudent, the sooner it is done, the better. Bakit kaya? Ang tanong ko sa inyo, is it urgent? Is it prudent to share things about Jesus Christ? Sa work mo, sa boss mo, sa company mo, sa classmate mo, sa estudyante mo, sa kasamahan mo sa bahay, asawa, anak, magulang, kapatid? Is it urgent? Yes. At ang sabi ng quotation na to, the sooner, the better. Pinaliwanag ko kanina yan. Bakit? Kasi habang tumatagal ang pag-delay ng pagtanggap ng sino mang tao na yan kay Lord at isilang sa kanyang kaharaan, mabaptize sa tubig sa Panginoon Jesus, tumanggap ng Holy Ghost, bawat tanim nila, kapatid, dahil hiwalay sila kay Lord, bawat kasalanan tinatanim nila araw-araw, lahat ng bagay na tinanim, tandaan nyo, may ani yan. At kadalasan, ang ani ay mas marami sa tinatanim. Hindi porket isang kasalanan lang ay tinanim niya, isang epekto ng kasalanan ang aanihin niyan. No. Nagmumultiply yan. Kaya nakikita natin yan sa buhay ng tao, kawawa. Kawawa ang pamilya, kawawa ang sino man na patuloy nagtatanim ng kasalanan. Kaya, meron ako binanggit dito yung wish ko lang. At tayo, minsan, ganun tayo Wish ko lang. Ano yung wish mo lang? Unang-una, gusto mo lang i-share ang Word of God. Gusto mo mag-involve. Last Sunday, may nag-raise sa akin, may lumapit na leader sa akin. Ang pastor, kawawa mo naman itong kasamahan natin. Hindi ko lang alam actual words na, no? Kasi last Sunday pa yan. Humayo lang siya mag-isa. Kaya may pinost ako noon the following day. Alam nyo, yung mga hindi na iintindihan kahalaga ng soul winning, imposible mag-commit sila. Yung mga taong hindi na uunaw ang kaligtasan ng magulang nila, tatay na kapatid, imposible mag-commit yan. Parating may missing in action yan. Mawawala yan. Kasi akala nila walang death mamamatay. Akala siguro nila walang Diyos na babalik. Akala siguro nila walang end of the world na darating. Akala nila they have all the time. And I hope this message, kapatid, will prick our hearts. At magsabi sana, huwag ka na ganon. Sabi mo katabi mo, huwag ka na ganon. Maging committed ka na. Huwag kayong parang tigyawat. Minsan gusto mo humayo, madalas ayaw. Hihintayin ka, hindi ka darating. Kaya kawawa. Yung dapat sasamahan mo sa paghayo, pag-share ng Word of God. Naghihintay ng wala. So, may time na gusto mo, wish mo lang. May time na gusto mo mag-involve. At tila bagang ready ka na. Talagang grabe yung pangungusap Lord sa akin. Sasama na talaga ako sa leader ko. Sasama na ako kay sister, kay brother. Then biglang, dali lamang, may assignment pala ako. Puyat ako kagabi, matutulog muna ako. Ang dami palang labada. Ay, period ko. Dami nating alibis. At yung time na gusto mo na talaga gigil ka na, yung tao na pupuntahan mo, hindi na sila available.
Come on, gising somebody. Pangalawang wish ko lang, there are times, gusto mo talagang lumalim ang relationship mo kay Lord. Lord, talagang buong buhay ko nasusuko ang aking sarili. Di ba may awit yan, gusto kong bumait, hindi ko magawa. Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Naalala mo yung awit na yon? And there are times, wish mo lang, ganun ka. Talagang Lord, talagang grabe, na-touch talaga ako ng song, na-touch talaga ako ng message na sinend sa akin, na-touch talaga ako ng sermon ng linggo. Lord, talagang, I'll give you everything. Then, biglang maggaya. Oy, sama ka, party natin bukas. Ay, sama ka, may inuman, masarap ang pulutan. Uy, sama ka, may bingguhan. Sama ka, may lakad ng tropa. Kasama ka si kumaring bakla at si kumparing tomboy. Come on, gising kapatid. Grabe. Ang tawag ng mundo. At hindi lamang yan. Yung desire mo magbagong buhay, every time papasok ka ng church, kakainis yan. Hindi ko mapatawad danay ko, hindi ko mapatawad tatay ko, hindi ko mapatawad kapatid ko. Ayun. Dahil sa unforgiving spirit, ikaw yung tao, kapatid, na nagtatanim. At yung galit mo forever, hindi ka mapag-commit. Kaya, yung gigil mo na gustong sumama, maging committed na to share the word of God, gusto mo na masama ang parents mo, kapatid mo, sa Lord, sa church, suddenly those desire ay nawawala na. Then yung possibilities, unti-unti, nagdi-decrease. Paalala kapatid, everything about God, priority yan. Urgent yan. At a higher level, the ultimate priority is undeniably the mission of Christ, our King. Alam niya ba? Dumating ang time yung nalaman nila, nagbago na yung faith ko. Tinakwil ako, pamilya ko. Dumating kami sa ganong relationship. And tong past 3 years lang, naging closer kami. So, ang tagal din yung pain of separation, pain of rejection, ang tagal din nangyari sa amin yon, nangyari sa akin. Ang hirap. Ang hirap, mga kapatid. But, hindi ko iniwanan yung calling ni Lord. Kasi nasa isip ko, Lord, ano yung pagmamalaki ko? And yet, pinili mo ako. May mga offer ng job, even mula sa mga kapatid ko. At nga pala, nakalimutan ko, dumating ang time. Sabi nila, okay, parang ganito sinasabi nila, hindi namin mapabago isip mo. Sige, magpastor ka, pero doon sa lugar natin, we will support you. Buhay pa yung nanay ko noon. Ay, grabe ang pressure noon, pero umiyak ko sa nanay ko. Sabi ko, Ma, hindi tao ang pumipili kung saan kami magpapastor. Si Lord ang pumipili. Eh, lalo silang tampo sa akin. But through all those things, kapatid, kahit maraming kakulangan, maraming akong kapalpakan, hindi ako magaling na pastor, I remain sa pagiging pastor. Kasi alam ko, siya ang pumili sa akin. At ang joy ko ay galing sa paglilingkod sa kapwa. At wala sa anumang bagay. Now, masasabi natin may twist itong sermon natin.
Gusto ko makita ninyo yung isang aspeto. Yung isang muka ng message na to. To start it, kapatid, are you chasing after God or are you trying to escape Him? Ulitin ko. Si Lord ba talaga ang hinahanap mo? O parati mo siyang tinatakbuhan, iniiwan, at kung ano-anong excuses? Handaan nyo kapatid, si Jesus Christ mismo nagsabi, the harvest is plentiful, but the workers are few. At doon sa workers na few na yon, come on, let this awaken you, ilan lang yung committed. At hindi mang iiwan kahit anong mangyari. Kaya going back sa sinabi ko, are you going after God? Or are you trying to escape Him? Di ba may awit yun? Sino ba nakakala? And when you run to me, saan ba yun? Sino nakakala mo? Awit na yun. Ay, grabing awit na yon. So going back kay David, unawain natin kung ano nangyari kay David. There is tension between human urgency and God's timing. Ulitin ko, may tension between human urgency and God's timing. At doon, bumibigay ang marami. Gusto ko tanggapin yung calling ni Lord, pero may needs ang family. Gustong gawin to, pero I need to work. Gusto ko mag-commit, pero may conflict. May lumapit sa aking leader, I think last year, sabi, Pastor, nahirapan ako kung saan ko ilalagay ang aking sarili. It had pained me so much that naniniwala ako sa kakayanan niya. Alam ko kaya niya kung gusto lang. Sabi niya, nahirapan ako, Pastor, kung saan ko ilalagay ang aking sarili. Kaya ito yung sinasabi dito, there is tension between human urgency, and not only urgency, gusto ko bang dadagdagan, human wants and needs and priorities against yung timing ni Lord. Kay David, so may crisis. Matindi ang crisis. Pinarating sa kanya ni Jonathan yung matinding balita. Nakalimutan niya na fighter siya, warrior, tumakbo siya. Sa sobrang taranta, nakalimutan niya magdala ng pagkain. Nakalimutan niya magdala ng armas. At ang pinakamabigat, at ito nangyari sa marami, dahil sa taranta mo, bumigay ka sa pressure, nakalimutan mo, may plano ba? May plano ka ba? At nung dumating siya doon, kay hari, sinong hari na yon? Sino yung pari na yon? Ang priest na yon? Display nga si Ahimelech. Di ba nagtanong si David, do you have a spear here? Nung kinumpront siya nung priest, nagsinungaling si David. Anong pagsisinungaling ni David? Utos ng hari ito eh. Dapat madaliin. Kaya mapapansin natin, nagka-clash na yung urgency na nararanasan ni David at yung perfect plan ng Panginoon Diyos.
yung paging sovereign niya. Tanda mo kapatid, just don't run away from God. God controls everything. Wag mo lang iwanan o talikuran yung anuman pagtalaga sa'yo ni Lord. Kahit hindi mo pa feel. Halimbawa, sinabi ng pastor, okay, I believe, pastor ka ng church. Kahit hindi mo feel kapatid, wag mo talikuran yan. Kahit hindi mo naintindihan. Kahit hindi mo naunawan. Kahit feel mo kapatid na inadequate ka doon sa position na yon, wag mong talikuran yan. So nag-clash ngayon. Yung perfect will ni Lord, yung sovereign plan ni Lord, at yung urgency ni David. When fear and pressure surround us, it's easy to feel the urge to rush ahead, take shortcuts, or make compromises. Example, kung pera kapatid yung problema mo, minsan bigla ka lang papautang. At hindi mo na isip pa paano mong babayaran. At alam niyo ba anong naging resulta dahil nagsinungaling si David? Meron pala isang preso doon. Nang dumating si Saul, makawal niya, inalam. Nag-squilsy yung preso na yun. Kaya alam niyo, dahil sa pagsisinungaling David, lahat ng mga pari doon, pamilya niya, pinagpapatay ni Haring Saul. Sa utos ni Haring Saul. Nakita niyo? Pagka ikaw, kapatid, tinakbuhan mo si Lord, pagka ikaw, kapatid, ay bumitaw sa commitment mo, pagka ikaw hindi sumunod sa timing ni Lord, matindi ang collateral damage. Ang lungkot ni David noon nung pinaalam sa kanya. Kasi may nakatakas sa isa. Just read the whole chapter. Sabi ni David, sabi ko na yung tao na yun yun ang mag-i-squill. Alam ko na, nakita ko siya, yun ang magsasabi. Ang tanong ko sa inyo, may mamamatay kayong pare at pamilya niya? Kung hindi tumakas si David sa place kung saan siya linagay ni Lord. Dahil na-pressure siya, natakot siya. Grabe ang naging epekto. Sa 1 Samuel 22:20, Ahimelech's son Abiathar, ito'y nakatakas, was the only one who escaped. He ran to David and told him, Saul has murdered the Lord's priest at Nob. Verse 22, ito'y naging sagot ni David. David answered, that day when I saw Doeg, I knew he would tell Saul, your family died because of me. Come on, ilagay natin sarili natin sa paa ni David. Wag naman sana dumating ang time, for example, Brother Jess, total, ano lang tayo. Wag sana dumating, sasabihin ni Brother Jess, alam nyo, namatay yung gantong anak dahil ako may kasalanan. Gets mo yung Brad? Alam nyo, namatay yung isa kong anak dahil ako may kasalanan. Come on. Dahil takot ka manindigan. Takot ka i-share ang word of God. Takot ka ipakita mo na anak ka ni Lord. Nung pinagkatiwalaan ka ng Panginoon Diyos, nag-escape ka, tumakas ka sa anumang mga dahilan. At dahil sa pagtakas mo, pag-iwas mo, pagbitaw mo ng anumang katungkol, pinagkatiwala sa Panginoon Diyos, kung ano mga reason ginawa mo, may napahamak. May lumayo. May pamilyang nawasak. Ulitin nga natin basahin. Sabay-sabay natin basahin. Mula dun sa that day, sabay-sabay natin basahin. That day, when I saw Doeg, I knew he would tell Saul, your family died because of me. Dahil hindi ka naging strong leader sa family mo. Hindi ka naging strong kay Lord, dear tatay, dear nanay. At kung meron man dito, hindi pa kasamang parents, hindi ka naging strong the Lord
Kami napapahamak na hindi naman dapat mapahamak kung naging urgent ka lang sa pagganap, sa pinaggagawa ng Pang-Diyos sa'yo. Kaya sa atin lahat, recognize your tension points. Saan ka ba bumibigay? Saan ka ba nabablock out? Saan ka ba nawawala sa sarili? Saan ka ba, kapatid, nawawala sa commitment? Anong dahilan? Is it money? Is it fear na biglang iiwanan ka ng mga kaibigan mo? Nasaan ang tension? Next, recognize your urgency versus God's timing. Tanda mo, si Lord may sariling schedule yan. Pag nawala ka dyan, huwag mong pilitin na makuha ang same result kung ikaw nakasunod sa timing ni Lord. Tama ba? Ano namang prutas na hinog sa pilit, hindi masarap yan. May timing si Lord. Sumunod ka dyan sa timing. Trust God's goodness in waiting. Act in faith, not just waste. When life demands haste, pause long enough to ask, gusto ba ni Lord ito? Nasa timing ba ako o nagpapanik lang ako? Dami nangyaring ganyan, kapatid. Sa biyaya ni Lord, more than 30 years ako pastor dito. Ang dami nagpanik mga young people na paasawa ng maaga na hindi pa talaga yun ang plano ni Lord. Dami naging bansa na hindi pa yun ang plano ni Lord at timing ni Lord. Ang daming pamilya ang nasira. Hello. Hello. Pause muna. Timing na ba ni Lord ito? O pressured lang ako ng mundo? O nagpapanik na ako? All things are relative, meaning nothing has absolute meaning or value on its own. Things only make sense when compared to something else. Kaya nga, di ba sa Ecclesiastes 3, verses 1 to 8, there is a time for everything. Kaya wait sa timing na yon. Darating at darating yan. Huwag ka magmadali. Kung meron man dapat madaliin dito, ay yung pag-share ng Word of God. Pagpapakilala mo na Kristiyano ka, anak ka ni Lord. Saan ka man dali ni Lord, pakita mo, anak ka ni Lord. Share things about God. Kasi yan yung mga bagay, Brother Julio, hindi pa pwedeng ipabukas. Hindi pa pwede ipaliban. Some are more important than others. Some are more urgent than others. Some can wait. Others can take no delay. Whatever. And that is about Jesus Christ, His kingdom. Anong mangyayari, kapatid, pagka mas priority mo ang iba kaysa yung pinaka-main purpose kaya ka lang dito sa mundo to? Alam niyo, kilala si Ellie, naalala si Ellie, yung priest. Ilang beses siya sinabihan, oy, anak mo gumagawa ng kalokohan. Binalingwala ni Ellie, mahal niya anak niya. Grabe, ang mahal. Mas priority niya, mga anak niya, kaysa yung pagsunod sa utos ni Lord. Many times, sa pinaalala, ayusin mo. May problem, mga anak mo. Kaya na nangyari, on the same day, sabay-sabay sila lang namatay. Tama ba? Sabay-sabay silang namatay. Anak niya, pati siya, pati asawa niya, anak niya, namatay on the same day. Sino may kasalanan? Kung buhay pa sana si Eli, pwede niya sabihin katulad sinabi ni David, it was my fault dahil namatay sila. Sa ating lahat, patapos ako sa message na to, doon sa talagang naintindihan nyo yung purpose nyo sa mundong ito, at grabe na maging commitment nyo, ang kaaway talagang grabing panunokso niyan. Ilalayo ka. Never allow those things to sidetrack kung anong purpose mo sa kingdom ni Lord dito sa church. Ang sabi sa Philippians 3:13, unawain na natin ng mabuti ito, no?
Bukas, schedule natin yan sa Bible reading, chapter 3 ng Philippians. Brothers and sisters, I can't consider myself a winner yet. This is what I do. I don't look back. Alam niyo po ano nag-open ang mind sa akin dito? Yung binanggit dito, I lengthen my stride. Parang putol yata to. O, complete verse by pakitingin, pakihabol na lang. God's Word Translation. But, tingnan natin to, no? Talagang ano. Okay, hanggang 13 lang. Balikan mo yung verse 13. Ang sabi ran, I lengthen my stride. Anyone kung sinong, anong pagkaunawa niyan? Erica, anong pagkaunawa mo sa I lengthen my stride? Tayo ka, Sister Erica. Sunod asawa mo. Anong pagkaunawa mo sa I lengthen my stride? Pag sinabing lengthen, anong ibig sabihin yun? Wala ka? Pinapahaba. Ikaw, Brother Daniel, anong pagkaunawa mo niya? I lengthen my stride. Ano yung stride? Hakbang? Step? Yung asawa ko nagkaroon problema sa tuhod niya. Kasi ako bata pa lang, nasanay na ako, ang stride ko mahaba. Mahaba na mabilis pa. Nasanay ako sa tatay ko. Sa tatay ko talagang ano yan eh. Tawag nun. Walker ba tawag doon? At malit ako noon, sinasabayan ko siya. Kaya nasanay ako, mahaba na yung step ko, mabilis pa. Asawa ko, hindi naman siya dati ganun eh. Pero yung tumamba siya, bumagal na lakad niya, tas lalo yung time na sumasakit yung tuhod niya, bumagal na, umigsi pa. Pero dito, riniremind tayo ni Paul, so urgent ang mabagay about God. Yung dating timing mo o kilos mo, ang sabi ni Paul, paalala sa atin, haba-habaan mo naman yung lakad mo. Ibig sabihin, pinamadali tayo. May mamamatay. May pamilyang mamawasak. May tatalikod. May bibigay sa iba-ibang mga problema. Hindi pwedeng ganun pa rin yung kilos natin, Brother Jess. Kaya God through Paul is pushing us, huwag ka naman pa-relax-relax. Huwag ka naman na parabagang forever buhay mo. Huwag naman parang feeling mo, ang magulang mo forever ang buhay mo. Forever buhay na. Kapatid mo forever. Kaya God through Paul is pushing us. Mahalaga yung purpose mo. Hindi ka pwede mag-relax-relax. May masisirang pamilya. May mawawala. May dadagitin ng kaaway. Urgent. Anything about God, urgent. Again, in the mouth of Paul, anong sabi niya? Lengthen your strides. Habaan mo naman yung hakbang mo. Gets ninyo? Gets ninyo? May pangyayari sa Bible sa John chapter 5 na doon sa lugar na yon, I think it is the Gate of Beauty, kung hindi ako nagkakamali. At may pool doon. At doon sa pool na yon, may nakapalibot na mga iba-ibang may karamdaman. At may time, may bumababang anghel. At yung ginagawa ng anghel na mula kay Lord, kinakawkaw. Kawkaw ba tawag doon? Ginugulong tubig. At ang sabi sa Biblia, basahin natin to sa John 5:4. John 5:4 ba yan? For an angel went down at a certain time in the pool. So, hindi araw-araw. At
hindi nila alam kung kailan. Ganyan din yung pagbabalik ni Lord, ganyan din yung kamatay. Hindi natin alam kung kailan. So dito kapatid, that angel in a certain time would come down into the pool and stir up the water. Guguluhin, kakawkawin. Then whoever step in first, dapat mauna ka. Come on. Yung mga mahilig mag-relax. Yung ang mind ay hindi 100% committed kay Lord. Opportunity, hindi yan. Araw-araw dumarating. At may timing si Lord. And whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever. Lahat magsabing whatever. Sana kapatid, grabe ang maging move ng Pangdiyos sa atin at magkaroon tayong sense of urgency. Kung teacher ka, excuse me sa mga teacher rito, may ka-graduate. At doon sa mag-graduate, hindi natin alam kung ano maging buhay nila. Pero habang sila'y nakaklas mo, huwag mo sayangin yung pagkakataon. Sa mga nagtatrabaho rito, hindi mo alam kung next year kasama mo pa rin boss mo o kasama sa work. Huwag mo sayangin yung pagkakataon mo. Yung mga naghahatid na estudyante, hindi mo alam sa sunod na taon, iba na ang service nila. This particular verse, it suggests urgency. It suggests wait 24/7. Dahil kung nag-wait ka lang isang araw na andong ka at umalis ka at dumating anghel, sayang. Gets niyo kapatid? Hindi araw-araw bumababa ang anghel para magpagaling ng karamdaman. Nothing is gained by delaying. Procrastination is a tip of time. Hard duties become harder when they are put off to a more convenient time. Experience ko yan pagka pinabubukas ko, pagka gusto ko nang gawin, parang ang hirap na. Kaya nasanay ako, yung nag-aaral ako noon, madaling araw pa lang, ginagawa ko ng mga research ko. Tinatapos ko kaagad. Kasi hindi ko alam kung anong mangyayari bukas kung magagawa ko pa. When a moral duty, sabay-sabay natin basahin to. When a moral duty is postponed, reluctance to take it up increases. Di ba? Apply nyo sarili nyo. Di ba totoo to? The opportunity to carry it out narrows and the power to perform it declines. Kaya dati ang time, wala na. Unreliable ka na, undependable ka na. Hindi ka na maasahan. So what you can do and what you have to do it now. Start now. Kung may kinakausap si Lord ngayon, say, Lord, yes, Lord. Gagawin ko na. Pwede ba tumayo tayong lahat?